Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, dito kasi pinitikan na ni Escudero yung mga nagsasabi na mali raw yung hatol ng Supreme Court, malilaw yung kung paano sila tumingin sa konstitusyon. Parang pinalalabas nila itong mga retired justices ng Supreme Court, sila lang yung tama. At yung mga bumoto unanimously doon sa pagbasura ng impeachment ay puro mali. Dito binanatan dito ni Chis Escudero, lalong-lalo na yung mga retired justices, pati na rin yung mga legal luminaries, kasama na siguro diyan yung mga law dean, mga school dean, 'di ba? Yung mga dean o sa mga nasa dean ng mga law school, 'di ba? Andiyan pa yung mga abogadong kala mo naman kakagaling. Samantalang iba pa rin siyempre pag ikaw yung judge, mas mataas na yung ano mo yung level mo eh. Pero may mga abogado na nagsasalita na akala mo sila yung mas magaling pa sila sa mga judge. Kahit nga yung mga retired, umeeksena pa sa hatol ng Supreme Court na parang sila lang, parang mali, sila lang yung tama. Pero sila retired na eh. Di ba dapat retired ka na, sana man lang, kung ano man yung magiging opinion mo, dapat pumapabor sa Supreme Court. Kung saan man yung kinabibilangan mo, dapat sila yung mas binibigyan mo ng, kumbaga parang kinakampihan mo sila dahil doon ka nang galing. Kaso ang nangyayari ngayon, itong mga retired justices na to, yung mga legal luminaries, imbes na sundin yung Supreme Court, dahil yun naman nakasaad sa batas, yun din naman yung sinumpaan ng mga abogado, na dapat Supreme Court igalang ang kanilang desisyon, whether tama ba yan o mali, pabor man o hindi, still, yung final judgment nasa Supreme Court at kapag sinabi nila at naging pinal, nagiging batas na. Kaya dito tinamaan sila ng lintik dito kay Escudero dahil nga masyadong nagmamagaling itong mga legal luminaries na to, pinagpipitik niya yung mga tenga. So ito pakinggan po natin kung paano pinagpipitik dito ni Escudero itong mga nagmamagaling pagdating sa pag-interpret ng batas natin. Pero dito bago niya sinabi to, meron siyang binigkas dito mga phrases o galing siguro sa mga galing yun sa dating salita na nanggaling sa isang judge. Ginamit ngayon dito ni Escudero para hindi naman siguro ipahiya pero ipakita lang na ikaw ito dati nung ikaw yung nakaupo diyan. Anyari ngayon, ba't parang iba yata naging statement mo? So ito, panoorin po natin kung sino itong mga judge na to na tinutukoy ni Escudero. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Hindi ko po salita ang mga sinambit ko na ilang minuto. Yun po ay paraphrase at halos eksaktong quotation ng salita ni dating Justice Conchita Carpio Morales sa Francisco ruling na kinatigan ng mayoriya ng mga miyembro ng Korte Suprema, kabilang na si dating Chief Justice Puno, dating Justice Carpio, dating Justice Ascuna, dating Justice Panganiban. Ano nga ba? Siguro yung mga nabanggit dito na pangalan ni Escudero, nagpalakpakan yung tenga, akala nila, no? Na minention sila, akala nila pupurihin yung kanilang mga wisdom, yung kanilang mga pananaw pagdating sa pag-interpret ng batas. Pero tandaan po natin yung mga binanggit, mga retired na po hindi na po sila connected sa Supreme Court. Kaya parang ito kung tutusin, no bearing na yung mga sinasabi nila Yung nga lang, nakakagulo yung kanilang mga pinagsasabi at kinokontra nila yung dati nilang kinaanibang kinaaniban nilang division o Supreme Court basta doon sa kinaaniban nilang institusyon yun, institusyon. So, imbis na makatulong sila doon sa institusyon na yun, sila pa mismo yung nagbibigay ng crack para magkaroon ng alinlangan yung mga taong sumasandal kung ano yung sasabihin ng Korte Suprema dahil sila naman talaga ang may say pagdating sa batas. Ano nga ba itong Francisco ruling na pinag-uusapan natin to? Ano nga ba ang pinagkapareho, pinagkaiba nito sa kasalukuyan nating hinaharap? At bakit ko ba ito tinatanong? Ginoong Pangulo, bahagi ako ng Kongresong nagtangka
na i-impeach si dating Chief Justice Davide. Bakit ko sinabing tangka? Dahil pinigilan po kami ng Korte Suprema. In-enjoin at nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at ito yung desisyong yun. Francisco, case na palaging sinasite po natin. Ano bang pinagkapareho? Ang aligasyon laban sa nasasakdal noon na si Chief Justice Davide, kaugnay din ng corruption. Daang milyon din. Ang pinag-usapan, initiation of impeachment na dapat sole prerogative din ng Kamara. Ang pinag-usapan, ano bang definisyon ng initiation na dapat sole jurisdiction din ng Kamara? Ang tanong ko po ay simple. Noong mga panahong yun, nasaan po lahat na nagrereklamo ngayon at nagko-question sa desisyon ng Korte Suprema? Yung mga mahistradong nagko-question ngayon na retirado na, bumoto sila pabor doon. Subalit ngayon, tila nag-iba ang posisyon. Ano nga ba ang pinagkaiba kung meron man? Klaro ang pinagkaiba. Iba ang pangalan ng nasasakdal. Today, Mr. President, Aray ko, ang sakit nun. Di ba? Tama nga naman. Noong mga panahon nun kay Davide, dahil hindi natuloy yung impeachment, dahil nga hinarang ng Supreme Court din, dahil nga doon sa TRO, wala naman nag-iiyakan ng ganito. Yung House of Representatives sumunod lang. Hindi nila ipinilit, wala silang motion, ganun din yung mga ibang mga gustong i-impeach si Davide noong time na yon. Wala naman silang iyakang ganitong nangyayari. Dito, kitang-kita talaga na dahil Duterte yung nasasadlak ngayon sa impeachment, at alam naman natin itong mga nabanggit ni Escudero, posible merong hidden na disagreement sa mga Duterte. Kaya nagbibigay sila ngayon ng ng mga ganyang klaseng suggestion or pananaw pagdating sa impeachment. Kasi nga gusto nila, political to gusto nilang mawala yung mga Duterte. Tandaan nyo kasi, matalim kasi yung dila ni Pangulong Duterte, ni PRRD. Di ba kahit nga Supreme Court binanatan niya? Siguro yung mga time na yun nakaupo pa tong mga judge na to, at hindi na siguro matanggap, hindi nila makalimutan yung mga binitawang salita ni Pangulong Duterte. Kaya ang leaning nila ngayon doon sa mga pro-impeachment. Pero yung pagiging justices nila, isinantabi na nila. Kaya nagbibigay sila ngayon ng mga comment nila na hindi pumapabor sa Supreme Court. Kumbaga sila mismo na dapat na isa sa mga magtatanggol sa Supreme Court dahil una-una, abogado sila. Hindi naman sila magiging judge kundi sila abogado. Tapos naging justices pa sila ng Supreme Court na inaasahan dapat ng taong bayan na sila yung unang-unang magtatanggol sa Supreme Court. Parang sila pa yung nagiging anay. Sila yung gumagawa ng paraan, sila pa yung gumagawa ng initiative para magkaroon ng ng maling pagtingin sa Supreme Court, na parang yung sinasabi ni Gadong na tuta daw ng mga Duterte, mga ganun. So, ganun yung nagiging nakikita ngayon ng taong bayan dahil nga mga retired justices ng Supreme Court kinakalaban din yung institusyon kung saan sila nanggaling. President, distinguished colleagues, the very supremacy of the Supreme Court is being called into question, and with it, the very foundation of the rule of law. As Senate President and as a member of this chamber and as a member of the bar, I will not sit idly by and allow this. At stake is the very idea that justice should be governed by laws that apply to all, equally to all, rather than the whims and caprices of public opinion. As Justice Frankfurter once said, if one man can be allowed to determine for himself what is law, every man can. That means first chaos, then tyranny. Legal process is an essential part of democratic process. Whether it's a mob or a minority, bias and prejudice blinds, divides, and destroys. Former U.S. Supreme Court Justice Sandra Day O'Connor also said it best. The law provides necessary continuity amidst our constantly shifting political landscape. It guarantees everyone will be treated equally. So dito, yung mga binanggit na lang dito ni Escudero, yung mga phrases na lang na
sinasabi rito na kailangan sundin yung Supreme Court. Pero ang pinaka nagustuhan ko rito kay Escudero, yung pinagpipitik niya yung tenga nitong mga retired justices. Kasi naman, di ba? Nakakahiya naman. Nakakatawa lang na ikaw mismo na galing dun sa institusyon na yun, ikaw mismo yung sumisira ng integridad ng Supreme Court. Instead na ikaw yung unang dumipensa, sabihin mo na parang, sabihin natin hindi mo gusto yung naging hatol. Unanimous hindi mo pwedeng sabihin na nag-iisa ka lang. O sabihin natin 4 kayo. Magmamatter ba yung desisyon ninyo doon sa Supreme Court? Hindi, kasi retired na kayo eh. Di sana, palitan nyo na yung nakaupong 15 doon. Ang ipalit nyo, itong mga retired justices, sama nyo na yung mga dean ng mga law school, sama nyo na rin yung law school ng UP, lahat ng mga law school na sinasabing mali ang desisyon ng Supreme Court, palitan nyo na. Sila ang iupo nyo para sila na yung humatol. Ang problema, hindi naman sila yung nakaupo. Hindi sila yung nakatasang humatol doon sa problema ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Akala ba nila ganun lang din kadali yung pagdesisyon ng mga judges ng Supreme Court? Siyempre hindi, gumugol din sila ng oras dyan. Kailangan nilang pag-isipang maigi at alam nila kung ano man yung magiging sagot nila doon, babatikusin sila. Nagkataon unanimous Paano mo sasabihin nagkaroon ng pagkakamali? Ibig sabihin, 13 judge, mali ang iniisip tungkol dun sa impeachment. Sinasabi ba ninyo yung 13 nag-decide na yun, puro tama yung ginawa ng House of Representatives? Dun pa lang sa procedure, mali na Sabi nga ni Marcoleta, di ba sa privilege speech niya, bago mag-start yung Senate hearing, inisa-isa niya yung pagkakamali ng House of Representatives. Yun din yung tiningnan din ng Supreme Court. Siyempre, back to basic muna. Tingnan mo muna ano ba pagkakamali ano ba yung mga mali na tinasabi ng Vice President sa kanyang motion. Titingnan din nila kung ano ba yung, siyempre doon mag-i-start yung ano ba inirereklamo ng nag-file ng motion. So nakita nila, hindi sumunod sa tamang procedure. Parang di ba? Halimbawa, mag-i-enroll ka sa eskwelahan. Siyempre, may procedure yan, may requirements na kailangan mong i-provide. Siyempre, bago ka ma-enroll, titingnan mo kung ano yung procedure, ano yung requirements. So, lahat yung kailangan mo i-provide para ma-enroll ka. Ngayon, isa doon ang hindi mo isundin, masasabi bang qualified ka na bilang estudyante? Di ba hindi? Sasabihin sa'yo ng eskwelahan, kulang ka ng ganito. Ay, mali yung ipinasa mo. Hindi yan pala, hindi ganito yung pagkakasunod-sunod ng mga papel mo. So, i-guide ka. Kaya nga may guidelines para mag-guide ka kung ano yung magkakasunod-sunod ng mga papel, kung ano yung mga first step sa pag-i-enroll. Same thing din sa pagka-apply ng trabaho, di ba? So, may guidelines din na binibigay yung employer mo. So, kailangan mo muna maibigay lahat yun. Di ba? Kung nag-apply kang trabaho, once na kahit may ipasa mo na lahat yan at may sumablay like tulad ng medical, di ba? Napakahigpit yan. Kapag doon sa medical sumablay ka, hindi matatawag bang employed ka na? Di ba hindi? Pwedeng sabihin na employer, hindi na, disqualified ka na. Kasi yung medical mo ganito. Pero minsan binibigyan pagkakataon, clarify mo muna yung medical mo, hingi ka ng second opinion kasi base dito sa result na ibinigay mo, ganito, ganyan. So, nasa pagpapasya pa rin nung tamang department kung ikaw i-hire o hindi. Tulad niya, HR, di ba? HR ang magsasabi kung i-employed ka o hindi. I-refer ka nila doon sa sa pinaka-boss. Ito po, qualified po to, pumasa lahat. So, yun din ang ginawa rito ng ng Supreme Court. Tiningnan yung guidelines kung nasunod. Hindi nasunod. Ang ending yan, ibabasura talaga. So, yun ang hindi rin nakita siguro nitong mga retired justices na to. At nakabase lang sila doon sa hatol ng Supreme Court. Di ba dapat sabi nga ni Marcoleta, basahin nyo muna yung resolution.
bago kayo mag-react. Ang problema kasi, react kayo ng react, hindi nyo pa nababasa kung bakit ibinasura ng Supreme Court. Kaya nga, ang pinaka lesson for today, parang ganito is, basa-basa muna bago mag-react. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.